Sir, anong mga challenges dito sa buy and sell business mo? Ng duckling? Wala po naman po ako nakikita na ano, Wala pang major. wala pa akong nakikita na problema sa ngayon Okay. Kumbaga Sa kasi minor, wala pa rin? Wala rin? paano minor po? Yung mga small details lang. Minsan lang po yung yung sa customer nagko-complain. Okay. Yung Normal ganun naman lang, yan. Normal. Oo. Kumbaga common naman kasi yan. Paano mo yan? Ina-address Pagka yan? kunyari sa delivery namatay, naipit kasi may mga ganun. Ibabalik ko na lang yung bayad. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ganun lang po yung ano nun. Kung Basta, hindi covered nung... Di ba may pasobra ka naman? may pasawa naman po yan. Hindi, pagka konti-konti kasi minsan. Okay. Balik bayad na lang. Balik bayad po. Ayun palagi inaano namin. Balik bayad palagi. Ayaw namin masira kasi minsan may mga tao kasi na ipopost ka sa social media, na ganito. Mahirap yan. Opo. Pagka nasira yung pangalan mo, ano na yun? Kami, lagi po namin inaano yan. Lagi ko inaano si Mrs. Pagka may problema, balik natin. Balik na lang. Ganun lang po. Mas simple yun kaysa sa... Kaysa makipagtalo ka. lumaki. Pati hindi na kami Lumaki yung issue. hindi na kami makipagtalo. Ano lang yan. Pag nakipagtalo ka, sasama ang loob nila, ganun pa rin. Ipopost ka sa social media. Pa rin, oo. Ganun pa din. Kumbaga, sorry lang, ganun lang. Sorry. Tapos, Tsaka of course yung source mo dapat reliable talaga. opo, talagang ano. Tsaka kilala naman talaga sila. Kumbaga, So okay. ibig sabihin, yung source mo, okay lang malaman ng client mo kasi hindi naman pala sila makadirekta. Okay lang naman sa akin. Kasi hindi naman sila makadirekta. Opo. Kasi, Kasi volume. kumbaga, sige, palagay natin, order ka sa Laguna. Sa shippers pa lang, talo ka na eh. Magkano yung gagastos mo? Kahit pumunta ka na lang doon, magkano ang gagastusin mo sa ano. Tapos may volume pa. Hindi ka naman pwedeng mag-order ng 100 lang, 200. Libo lagi. Hindi. Kami kasi ang ano namin, 700 palagi. 700. Opo, 700 na yung ano namin. Hindi ko lang alam kung pwedeng 500. Tapos, dinideliver pa po yung dito sila. Nagbabayad kami ng, ng shippers din sa kanila. Kaya lang, maliit na. Kasi halos sabay-sabay naman yan eh. Sabay-sabay. Galing. First time ko na-encounter yung buy and sell ng duckling. Tapos ang dami mo palang competitor. Ang dami kong compare. Ang dami nyo pala. Mga ganun din yan. Madami po yan. Madami po yan. Marami din nagbebenta ng mga breeder. Breeder din. Breeder. Okay. Madami din po sila. Ano mas magandang negosyo doon? Hindi mo sinubukan yung breeder? Nag-try nga po kami. Yung sinasabi ko po Ayan, yung ano. oo. Bali, meron po kami dyan nakaraan, 50 yan. 50 yung breeder namin. Halos, umabot nga po ng 400 na itlog yung isinalang namin sa incubator. Na ano po lahat yun, namatay. Nasira lahat. Kasi hindi nga naalagaan po yung tubig. Namatay. So mas konti yung risk mo kasi ilang araw mo lang alagaan. Opo. Dito kasi wala siyang risk. Pagkadating, mataas ng 3 days, 4 days, wala na po yan. Ubos na yan. Ubos na po yan. Sa pagka-breeder, pakain ka ng pakain, pagod ka ng pagod. Kaya nahihirapan po talaga si Mrs. Ganun pala kadami nag-aalaga na ng Peking duck. Madami po, madami po. Minsan nga po pag nagde-deliver ako, doon pa lang ako sa duck, kunyari nag-stop over ako, nagpagasolina. Tatanong sila magkano yan, bili ako. Sa inaisip ko, sabi ko, pwede rin palang ilako ito. Kasi, Pwede rin. nakita ko nga, wala pa akong nakikita naglalako. Sabi ko, once na mag-deliver ako ngayon, magsasabay na ako. Pasabay ka ng Opo. panlako? Para pagka, kunyari, huminto ako. Kasi normally, pagka huminto ka sa isang lugar, kumain ka, may mga... Nakatingin-tingin, Opo. syoso. Yan? Magkano? Pabili ako. Kaya sabi ko, okay din pala nag-iikot nito.
Kaya sabi ko maganda to Pagka nag-deliver ako, magdadagdag na ako. Pambenta sa labas. Last 3 days yata yun. Nandun ako sa may San Jose. Nag-deliver Iba-base ako. siya. Opo, nag-deliver po ako doon. Mayaman din po yung napag-deliveran ko. Taga US din po siya. Ano lang yan ng ano. Mag-permanent na siya talaga sa Pilipinas. For good na siya. Oh. Pinakita niya sa akin yung farm niya. Ang laki. 7 hectare. Ganun kalaki yung ano niya. Iba talaga yung online ngayon, ano? Mas ano po siya talaga online. Mas mabilis ang bentahan pagka online. Kesa may pwesto ako sa tindahan, magbabayad ka pa ng permit, magbabayad ka pa ng pwesto. Dito wala. May internet ka lang, mag-post ka, may benta ka. Ganyan siya kadali magbenta. Kaya nga, minsan itinuturo ko sa mga bago ka bumili, dapat may ka na, may plano ka na. Saan mo ibibenta? Oo. Huwag kang bibili ng hindi mo alam kung saan mo ibibenta. Ano yung plano mo? Magmimit ka ba? Mag-iitlog? Mag-breeder ka ba? Magbibenta ka ng mga Dapat alamin mo muna yung plano mo bago ka bumili. Yun po yung Lagi mo yung sinasabi. May mga post po akong ganyan sa Kailangan alam mo yung target mo. Baka bibili ka ngayon tapos hindi mo pala kaya, mamatay lang. Magkakasakit. Kaya dapat po talaga may plano kapag ka ka ng business mo. Applicable sa lahat, di ba? Madami naman pong pwedeng pagkakitaan dyan. Kaya lang, depende kung ano yung gusto mo. Sabi ko nga, kunyari, marunong ka na. O, pwede ka na mag-seminar kasi may knowledge ka na. Pwede ka na mag-seminar, may bayad din yun. Di ba po? Kung paano mag-alaga, ano yung step by step. O, pera din po yun. Kahit nga yung balahibo niya, pwede mong pakinabangan pa yun. Like anong gagawin sa balay? Pwede mo yan sa unan. Kumbaga, Lilinisin. opo. Kumbaga, pagka ang isip mo, business-minded, makita mo lang isang bagay, madami kang maano. Kaya sabi ko, dapat noong pa lang, inumpisahan ko na ito. Ngayon lang. Kung kailan tumanda na. Ganun naman eh. Opo. Hindi naman huli. Saan ka sa Saudi, sir? Bali, damam po ako. Damam. Damam. Marunong ka nang mag-Arabo? Mag-Arabic, medyo nakakaintindi po ako. Medyo nakakasalita din po. Baga, kalahati ng buhay mo, doon na naubos, hindi ka pa matuto. Ibiroy mo, pumunta ako doon, 23. Tapos ngayon, 23 ka lang, no? 23. Ngayon, 51 na po ako. Ibiroy mo kung ilan taon po yun ngayon. Haba ng... Ibang-iba pa noon, nung time na iba yun. po, opo. Medyo mahigpit pa noon. Ngayon hindi na. Hindi na po. Mahigpit pa noon. Pagka nagsala sila, kailangan, Ano yung sala? yung magdadasal yung mga Muslim. okay. Bawal ka sa labas. Bawal ka sa kailangan sa loob ka ng bahay o sa Ganun lang. Tapos kunya sa tindahan ka, kailangan sarado yan. Ngayon, simula nung yung mga mutawa, tinanggalan sila ng power, wala na silang Yung mga pulis na lang ang may kapangyarihan na magsita. Sila wala na. Kumbaga, sa simbahan na lang sila. Leader na lang sila ng simbahan. Okay. Dati kasi nakikialam sila sa labas. May mga hawak pang stick yan. Hampasin ng mga Parang mas mataas sila sa pulis noon eh. Ngayon wala na po. Naging na lang sila. Pang simbahan na lang talaga. Mahirap ba yung buhay OFW? Mahirap po. Mahirap. Pero wala, kailangan eh. Kailangan po talaga. Paano mo tinis yun, yung 23 years? Nakasanayan na lang po talaga. Sanay na rin. Opo. Mga Pilipino rin mga kasama mo? Madami po. Madami pong Pilipino doon mga kasama ko. Iba-ibang mga Lahi, ay iba-ibang salita, region. Kumbaga pagka day off, yung mga Pilipino nagsasama-sama, namamasyal, gano'n. 3 p.m. Tagal po. Sigurado po yan. Yung... Nag-chat ba? Hinihintay lang daw niya kapatid niya. Okay. Magmerienda po muna kayo. May merienda po dyan. Nagluto siya ng pansit sa puto yata yan.
Update po ako mga 3 p.m. Wala po kasi ako kapatid ko dito. Sa 2 weeks po ito. Yung 2 weeks po ang inaano niya. Akala ko 150 heads. Yung pala, yung 2 weeks, gusto niya 150 each. Kailangan niya ng 25 heads. Ito po yung pupunta. Okay. Hindi sila nag-abot ni Sir Job. Yung Kaya nga, Oo nga, sayang eh. siya yung naghahakot kanina dito mag-isa eh. Sayang. sa mga reseller namin. Ang ganda pala ng negosyo niyo, ma'am eh. Awanan. Isang taon na po kami sa January. Itong January ano? Opo, January. Sa loob ng, ano po ito? Sa loob ng 11 months namin, siguro ang nabenta na po namin nasa 20,000. Wow. 20,000. Kulang-kulang o mahigit na kasama to. Ganun po siya kadami. Magkano kita mo per duckling? Yung Depende. neto na yung tanggal na lahat ng Tanggal, gastusin. depende po eh. Merong 40, merong 30, merong 50. Ganun po yung ano, each. Galing. Opo. 30 to 40, yan, to 50. Ganun po yung ano, kitaan niya. Ang pinakamaliit, 18 pesos. Sa 18. mga reseller po yun. Reseller na. Oo, kasi wala Para namang kumita gagawin. rin sila. Kumita na sila. Mas malaking kita nila doon. Kumbaga 18 lang ang kinita namin, tapos sa kanila na lahat. Di ba, Leo? Nakakatulong naman mag-dispose eh. Kaya nga, wala naman kami hirap po doon. Kumbaga, ano lang. Ma'am, join ka sa amin. 1-to-1. Tara, tumo ko lang dito. Buti ma'am, gusto mo to. Sir, wala naman akong choice eh. Mahirap po pero masarap naman yung Oo. kumikita po ang ano talaga. May anak pa po kami maliit. Kaya medyo hirap. Oo. Pero okay naman po yung ano, yung kitaan. Buti nga payag ka kaya may maliit ka eh. Opo, sir, wala nga pag choice. Dati may katulong kami. Oo. Umalis po nung kakapanganak ko. Umalis. Kaya ako po lahat ang nag-aasikaso hanggang sa mga deliver, yung mga order galing sa kanya. Siya yung nagpo-post karamihan. Tapos pag may customer siya, nire-repair niya sa akin. Ako yung kumakausap. Minsan ako pa po ang nagde-deliver. Pag wala ka makitang magde-deliver, pag ay lalamove namin eh, nasa biyahe, ako yung nagde-deliver kasama kay anak kong maliit. May suki na kayong lalamove, ganon. Apo, meron po kami. Meron po kami. Kontak na lalamove na nagde-deliver. 1 year na tayo ngayon, January na. January. Ano mga natutunan nyo doon sa 1 year na yan, ma'am? Natutunan po. Sa business na ganyan, kailangan po yung ano, talagang tututukan mo ng ano. Yung parang may alaga kang bata, kailangan sa umaga, pakakainin mo sila. Para yung paglaki nila, hindi sila yung maudlot yung paglaki nila. Oo. Tapos, dapat di nawawala ng tubig. Para nga po may alaga rin bata. May anak na ako maliit. Meron pa akong alagang mga hayop. May sisi Plus may breeder pa kami. May mga manok pa kami Rhode Island na ano. Ganun po, sir. Tapos, pero masarap naman po ang pakiramdam kahit napagod ka. Oo. Na ano mo yung kita. Na maganda naman talaga kapag nagporsige po talaga na ano. Ganun ang ano. Tinry lang po namin. Nag-umpisa po kami sa ano, 150 heads ano. Trial lang. Trial po. Siya po yung nag-ano. Sabi ko nga nung una, kinontra ko kasi baka hindi ano, Oo. mabili. Ma-stock lang sa amin. Kasi sobrang lalakas pong kumain. Ngayon, nung natry namin na sa market pala, maganda i-market ang ano. Ilang days nagstay sa inyo yun, yung 150? Siguro mga 1 week din, mga 1 week ano. 1 Tapos week. nag-umpisa po kami sa ilang group. Nag-search siya ng mga group. Kung saan siya pwedeng i-post. Hanggang sa nakapag-search siya ng maraming group. Nasa 100 groups tayo, no? Sa isang account. Balik, nasa 400 to Siya yung 300. gumagawa ng, siya yung may alam na ano, sa pagpo-post. Tapos tinuruan niya ako yung dumating siya kung paano mag-post sa maraming group. Kasi dati po hindi ko alam eh. Oo. Nagpo-post lang ako, isa-isa, 2 group. Tapos nung dumating siya, tinuruan niya ako paano mag... Paano nga bang ginagawa yun? Ayun. Yung maramihan. Siya ang nag-ano, Sa ano sabay-sabay po, na sabay-sabay ano. siyang ipopost. Kada isang post mo, merong 10 ano, Group na 10 pwede group, mo siyang one ano. time. Oo. Sa cellphone po yun. Pero- 10-10. Apo, sa computer, Madami mas yun. madami. Kahit 20. Kailang isa-isa yun.
Tapos may mga title na ako doon na inaano, ganyan. Post. Ganun. Mas mabilis po sa computer. Galing. Kaya hindi naman po siya araw-araw. Yung pagka meron lang kami pang ano, magpo-post o pagka wala din. Eh siya, ayaw niya. Ako lang talaga. Kaya pagka nakahiga na ako, yun na yung time na gagawa ko. Tapos pagkagising mo, ang dami ng customer. Ang dami na. Pasa na dito sa Pilipinas. Pasa na dito. Oh, ito na yung ano mo. At saka po sa negosyo, Yes, ma'am. katulad yung ducklings na yan, Ay, ma'am, sorry. Ano pong first name mo? Nesa po ako. Ma'am Nessa. Nesa. Si Ma'am Nessa po. Nesa. Okay. Yun po, basta tumagal po kami, halos ang taon, matagal na po yun, di po ba? Sa ganitong business, mga livestock. Opo. Bira yung nagtatagal ng ganitong Yung basta po maging patas ka lang sa kapwa mo. Patas, okay. Hindi ka man loloko, magsabi ka ng totoo kung ilang days yung ano mo. Kasi minsan, sir, day old ang sinasabi na week old. Day old pa lang po. Sabihin nila week Sabi old. na week old. Para mabenta nila ng mas malaki. Oo. Kami, sir, talaga sinasabi namin kung maliliit yung ducklings namin. Para po, kapag ka na-receive nila, yung ducklings namin, hindi sila maano. Nag-e-expect ng Opo, iba. nag-e-expect na malaki talaga. Oo. Kami, sir, binibideo call pa namin ang mga customer. Ganun, syempre, marami pong scammer, maraming nagda-doubt sa mga ganyan. Lalo na po nangihingi kami ng kahit 5% Down payment. na down payment. Ang liit, ha? Opo, 5% maliit lang? lang po. Saka merong ibang na full payment talaga. Hindi Iba, sa amin hindi 5 sa lang. ipapadala kami 5%. Pero ganun pa man, bihira naman yung nagda-doubt, Kasi, sabi namin, pwede nyo i-check yung namin, page. Okay. Kung talaga pwede naman po yun, di ba? Oo. Tapos yung binibigay namin yung personal account namin. Kung gusto nila, ID pa. Yung mga ganun, maraming proof. Tapos, meron pa nga kaming na-encounter na customer, tiga Cagayan. Oo. Nagda-doubt siyang mag-down ng 5%. Kasi nga, syempre, medyo malaking pera, kulang 13K. Malaki ba yung in-order niya? 30 or 13K lang naman po. Siyempre, hindi niyo po masisisi yung customer. Di ba marami scammer. Oo. Nangyay kami ng down. Ngayon, ibinigay ko yung combo namin ng mga buyer namin sa kanila, sa Ay, kanila. kanina. Kilala niya? Kanina. O ngayon, nagtiwala po siya, magda-down na. Okay. Ganon yung magandang strategy sa customer na I-prove mo lang Opo, talaga na legit na-proof ka. na legit po talaga. Oo. Yung mga combo namin, na tiga Cagayan, tiga Isabela, i-screenshot ko po. Tsaka ako isinend sa kanya. O, then na po order ulit namin. Mauubos na yung ducklings natin na naman. Ganun lang, sir. Una, ayoko, sir, kasi... Ngayon lang po nagpo-post yan. Una, sir, ayoko talaga. Kasi Bakit talagang ayaw mo nandun nung yung una? hirap, sir, pagod talaga, sir. Kailangan yung oras mo nakatutok, hindi ka pwedeng mawala maghapon. Oo. Kasi kailangan sila kumain sa oras. Yung tubig, matako sila sa tubig. Mas mabilis na uubos ang tubig. Ganon, sir. Kaya, pero okay naman po ang sa bandang huli, okay naman Pero pag kung naubos. pero na-receive mo na yung payment, Okay na po yun. Lalo na ngayon, na-receive na naman tayong okay na. Konti na lang ang balance. suportahan po natin sila, ma'am, si sir, kasi grabe yung sakripisyo nyo rin Opo, dito sir, sa negosyo talaga. na to. Pero impressive na buy and sell sa duckling nag-work. Tsaka, sa sir, petting nasa duck. ibang bansa pa siya. Oh, nasa ibang bansa Malaki pa. natutulong Tapos may yan. dalawang maliit ka pa. Opo. Sa totoo lang, sir, ang ambag niya dito, out of 100%, siya 80% talaga na nakabenta kumpara sa akin. Okay. Kasi, Pero sir, wala naman siya ibebenta kung hindi mo alagaan. ako rin, siguro 50-50 na. Oo. Kasi hindi pa 80%. Kasi ako yung napapagod mag-gretch Ako talaga, sir. Kahit madaling araw, ako, yung anak ko, dalawa yung cellphone ko, binibideo call ko yung anak ko sa kwarto, andun ako sa kulungan, nagkikretch. Para Grabe. Opo, Para sir, ma-monitor ganun. mo siya. Para-paraan, sir. Para-paraan talaga. Grabe. Paggising naman yung anak ko at may customer akong pipick up, andun siya sa loob ng kulungan, naglalaro ng ducklings. Ganun, sir, ang Grabe. talagang sakripisyo, sir. Pero awa naman Pero ng Diyos. rewarding naman. Opo, Rewarding sir, naman. talaga. Awa naman ng Diyos. Kaya nga po, kahit mag-for good na siya, Oo. kaya naman namin yung mabuhay kasi po, hindi lang naman ducklings yung pwede namin pagkakitaan. Yes, Maraming maraming pwede pagkakitaan. pwede gawin. Katulad, sir, ako, nung wala kaming maliit na anak, halos weekly, 2 times a day, nagtitinda kami rin. Mga ganyan kakanin, sir. Ganyan, sir, talaga. Dinidenda mo Nung wala akong maliit na ganyan, talagang weekly nagluluto ako ng mga pagkain. Nilalako ko. So kaya mag for good, sir. Kaya, naman sir, po kaya talaga. po. Meron lang kami pinapatapos na college na College isa. lang, Opo, 2 years na lang. Siguro isang contract na lang siya sa Then, uwi na. Opo.
Ano po gawa niyo po ito? Opo, gawa niya. Tikman niya po. May cheese. Hindi kayo mauubusan ng gagawin dito. Hindi po. Sa cake pa lang eh. Tapos cake pa siya, Cake, sir. cake po talaga yung ano Cake namin. talaga yung linya niya. Sir, maganda yung cake. Maganda po talaga. Maganda Maganda yung po cake. talaga. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, simula nung nagkaisip ako, nasa cake na ako. Kasi nag-umpisa Kasi pa ako. expertise mo yan eh. Six- Kahit nakapikit ka, kahit nananaginip ka, hindi ka maluloko dyan. Kaya nga po. Siguro, God's will, pagka nandito na ako talaga. Kaya nga nahinto ko din yung pagbablog ko sa kasi magbablog ako, bibili ako ng ingredients ko. Tapos, parang gastos. Kaya naisip ko, sabi ko, pag nasa Pilipinas na ako, siyempre may business kami. Yun yung gagawin kong vlog. Free. Tapos may Oo, marketing mo. Opo. Pwedeng isabay Kaya nga po. sa duckling. Yung ducklings, 3 beses lang naman po sa isang buwan yan. Yung ano namin ngayon, Siguro, pag nandito ako niya, linggo-linggo. Yung Ang nga, sir, per kilo, gusto niya pasukin yung meat type na yon. Okay, kung sa okay po kasi halos 35 days lang. Pagka talaga naalagaan mo na pangkatay na talaga. Yun ang Kailangan mo ng space. Opo. Tsaka po kailangan, pagka nag-alaga po nun, Hindi, meron pag nababagsakan pang meat, talaga. okay lang po siya dito. Kasi ang male naman, tahimik naman siya eh. Ang maingay lang yung mga female eh. Female. Female yung... Makireklamo ko na ng kapitbahay mo kasi mga amoy na yan. Oh, Kung yun amoy lang po, Mm. wala. Yung ingay. Yung ingay. Opo, yung ingay talaga, maingay talaga. Ano sila, pag nakakita ng tao, wak, wak, wak. Kasi nag 45 days na, sir, kami mas maamoy at mas malangaw ang 45 days kumpara sa Peking duck. Tsaka yung amoy ng nila. Yun ang pinagkaiba nila. Ang reklamo lang sa Peking duck, ay maingay talaga, lalo na yung mga babae. May, Masarap. Thank you po. meron po kaming customer kumuha ng 100, Ay, Tapos nareklamo ng nabarangay siya. kapitbahay, sir. Tapos nagpatulong sa amin. Kumuha siya ng ducklings, tiga Bulacan, matandang dalaga. Libangan niya. Akala niya malilibang siya. Nung Na-stress nagsalakihan na, nirereklamo siya ng kapitbahay niya, paano nga po sir, dikit-dikit pala bahay. Hindi niya alam na ganun kaingay. Ade, humingi po sa amin ng tulong na i-market namin benta. Naibenta naman daw niya unti-unti. Kami hindi po namin ma-market, gawa ng malayo po sa Malayo kanila. siya. Mahirap din yung pag-pick up, ang lalaki nung sa kanya na, ibenta na rin po naman. Na barangay daw siya eh. Barangay siya. Ba't mo naisip mag-Saudi? Nung bata ka? Ano po yan eh? Paano ko ba nga naisip yun? Basta may tumawag na lang po sa akin eh. Hindi po ako nag-apply. Wala po. Actually, sa lahat ng trabaho na pinasukan ko, hindi po ako nag-apply. Bigla na lang? Bigla na lang. Kumbaga yung kasi nalaman, yung unang trabaho ko dito sa may sugar house. Alam niyo po yung sugar house? Cake shop. Sugar house? Diyan po ako nag-umpisa. Sugar house. Opo. Sikat yan, di ba? Opo, sikat yan. Bali, nung time na yon 16 pa lang yata ako. Yung tita ko, isa sa mga supervisor. Nalaman niya kasi na hindi na ako pumapasok ng school, naging staff ka ako. Sabi niya, pumunta ka dito, may trabaho ka. Iniisip ko, anong trabaho? Kumbaga, hindi ako nag-apply talaga. Pagpunta ko po doon, nakita ko doon, ang ganda tong papasukan ko. Tapos nakita ko yung mga hugasan, mukhang ito, Malinis. mukhang ito ang trabaho ko. Yun, nag-umpisa pa ako sa hugasan. Dishwasher? Dishwasher. Kumbaga, hindi ako nag-apply. Pinasok ako ng tita ko sa dishwasher. Hugas ako. Habang naghuhugas ako, tumutulong-tulong po ako sa mga kasama ko. Nagbabalat ng mansanas, mga apple pie, mga carrots. Kung ano-ano, basta lang makatulong ako. Matuto lang ba ako? Gusto mo rin matuto talaga? Opo. Kasi doon, kung ano yung trabaho mo, hindi ka Yun lang. pwede pumasok sa kabila. Oo. Kailangan doon ka lang. Oo. Ako, utility kasi ako. Pwede ako pumasok. Tulong ako. Pwede ako pumunta dito. Kaya natutunan ko yung lahat ng trabaho doon sa hanggang sa nalaman ng isang head nila, pinadala na ako sa Central. Ginawa na akong assistant baker. Yun yung time na yun, may tumawag naman sa akin. Pilipino din, Sir Waldy. Na naghahanap naman ng baker, cake maker Saudi sa na. Saudi. Hindi rin po ako nag-apply doon. Tumawag, sabi niya, kailangan namin baka gusto mo. Sabi niya, sige, tingnan ko kung ano. Kaya napunta po ako ng Saudi, na walang apply. Basta sabi, ayusin mo lang yung passport mo, ayusin mo yung Iniwan mo na si Sugar House? iniwan ko na po sa Sugar House. Doon po talaga ako nag-umpisa sa Sugar House. Bali, 7 years po ako Sugar House, bago ako nag-abroad.
Tapos nung nandun ako sa company namin, nagkaroon nga kami ng 40 na store, yung sinasabi ko po sa inyo. Tapos mag-exit na ako. Ito pa yung unang employer mo. Employer ko, Sugar House. House of Cake Doon sa sa Saudi. Nung pa-exit na ako, may isang employer naman tumawag sa akin. Sabi niya, lipat ka sa akin dito, ako nang bahala sa'yo. Kaya nabalik naman po ako ng Saudi. Hindi rin po ako nag-apply. Ganun Ito po. na yung hanggang ngayon, ito yung employer Ito po mo. hanggang ngayon. Tagal mo na dyan, sir. Ilang taon ka Opo. dyan? Ilan taon na kaya mo? 16? Mga ganon. Mga 16 or 17. Ikaw din nagpapatakbo ng... Yes po. Ganun po yung ano niya. Pwedeng ka talagang magsarili Kaya nga po, dito, pwede sir. po talaga. Yung pwede po experience talaga. mo, Pwede po talaga. saan kayo nagkita? Secret. Chismis. Nadala ko po siya ng Saudi. Nag-Saudi ka, ma'am? Opo. Kaya lang bawal nga. Bawal kami. Kasi hindi nga kami kasal. Oo. Hindi Hindi kami kayo kasal. pwedeng magsama Oo. doon. Ang ginawa ng amo ko, gusto niya padala. Para hindi ako mag-exit. Oo. Pinadala doon. Kasi gusto niya ako makasama, sir. Gusto Ah. niya mag-exit ng dahil Kaya mag-exit Sabi ka ko, dahil wag. sa'yo. Kaya gumawa siya ng paraan para makapunta ka doon. Ang ginawa ng employer niya, sir, pinalabas nila nakatulong ako. Oo. Nag-apply siya. Nag-apply ako. Rin, sir, ako, Agency, ganyan. Nag-agency, nagbayad ng agency, mga practice na pangkatulong, sir. Talaga nag-training ako. Nag-training siya. Talagang legal na pumasok ako DH talaga. Pero hindi siya sir. DH. Sa bahay, Hindi ako sa bahay DH, lang. sir. Kaya nga, sir, sabi doon sa may immigration, ayaw kong pawalan. Sabi niya, totoo ba na DH ka? Postura ka siguro. Eh, kasi nung pumunta ako sabi niya, para akala nila nursing ako, hindi talaga DH. Kasi makasama ko DH sa tatlo kasi kami, sir, sabay-sabay nun umalis. Nung date na yon, tatlo kami, mga kasamahan ko. Pinawalan nila ako ng iniwan doon sa immigration, di sila naniniwala. Hindi sila Sir, naniniwala totoo na na DH DH ako. Yata ako 8 months lang, Sandali Kasi lang po. nag-ipitan po nung Kaya time po si na yun. Alicia, made in Saudi. Umuwi ka kasi buntis ka na. Hindi ko pa alam na hindi pa niya buntis alam. ako. Kasi nung time, sir, na yun, nagkakahigpitan. Nagre-raid sila ng mga bahay ng mga Pilipino. Oo. Kasi, sir, marami silang na illegal na nagsasama doon ng mga Pinoy. Mga Pinay. bawal kasi. Kaya nung time na yun talaga, nagkahigpitan, pinauwi niya ako. Hindi ko alam, buntis ako nung umuwi. Kaya si Alicia doon talaga, Made in Saudi. Made in Saudi. Si Alicia. Hindi ka na bumalik after? Dito ka na? Hindi na po, nanganak na po ako kay Alicia. Mahirap na akong bumalik. Hindi ka na nag-exit? Hindi na po. Nag-anak na kami. Pero no time na yun, babaero siya talaga, sir. Marami talaga siyang, yung iba kami schedule, sir. Ganon. Ilang taon ka na itong bunso mo? Nung nanganak ka? 41 na po. 41 na? Opo, 43 Last na talaga na ako. to? Pwede pa po, kaso ayoko na po. Ang hirap. Nag-high blood na rin ako, sir. Hindi pa pwede na, sir. Risky na. Risky na po talaga. High risk na talaga High kapag risk, nagme-maintenance na rin. Nung during pregnancy, sir, nag-maintenance ako. Kaya For talaga. diabetes, ganyan? Yung diabetes ko, sir, gestational diabetes lang. Oo. Habang nagbubuntis ako, mataas ang sugar. Pero yung high blood ko talaga, Yun talaga. yun na talaga. Tuloy-tuloy. Nagmamarites lang ho tayo habang hinihintay yung buyer. Pero ikakat ni sir yan. Hindi pala kayo nagkaintindihan ito. Humihingi siya ng ng business permit. Oo nga eh. Hindi, nabasa ko nga. Kaya nga. Kaya pala Nabasa sinagot mo. Sabi ko, sino kaya to? Oo. Humihingi ng business permit. Kasi naninigurado, baka hindi kami legit. Oo, ganun, Kahit sir. may business permit Kaya nga ka, sabi hindi ko, ka pa naman... sabi ko nga po sa kanya, legit. ito yung account ko, video call tayo para makita mo. Kasi pag nakita niya yung duckling, so makita niya talagang legit. Sige. Ngayon na. Talavera. Malapit lang naman Talavera rito. Hindi pa po Eh, siya nakalis. naantay pa niya yung kuya niya. Hinihintay pa. Papunta po siya ngayon talaga. Mga alas 5 pa, sir, siguro. Kung hindi na natin siya mahintay, mag-closing na tayo. Okay, so nakita natin yung kwento ni Chef Totoy na nagtagal sa Saudi for ilang years, sir? 28 o 27. 27 years. Sabi nga ni Sir Totoy, half ng buhay niya sa Saudi bilang chef. At si Ma'am Nessa ay todo suporta kay Sir Totoy habang mahirap yan, ma'am, yung inuutusan ka habang nasa Saudi si Sir. Bakit? Very successful itong buy and sell ninyo ng duckling na Peking duck. Sir, masasabi kong success,
Kasi kahit papano, kahit na mahirap, pero kaya namang suportahan kahit hindi siya na mag-abroad. Tapos pa, ang susi ng magiging successful sa business, yung huwag kang manloko ng kapwa mo. Lagi ka maging honest sa pakipag-usap sa mga customer. Kasi po, sila po yung susi para marami ka pang maging buyer. Kasi i-recommenda ka po niya sa iba. Halimbawa, magtanong sila, i-recommenda ka pa ng mga customers sa ibang tao. Yun lang po. At confident ka na, Opo, na- kung tinatanong ang credentials mo, Opo, isa po confident yun. ka Yes, sabihin sir, na kung wala kang sino ka. nilokong tao. Oo, dahil wala kang Ganun, niloko. sir. Ang galing. Yes, Ma'am, sir. Para sa akin, basta tama yung ginagawa mo, mag-aasenso ka. Yun lang yung ano. Basta wala kang linulokong tao, okay po yun. Ayan, maganda kay Sir Totoy kasi yung pagiging entrepreneur, pinagpaplanuhan na niya bago dumating yung time na gusto niya talaga umuwi. Nakapag-start na dahil nandito si Ma'am Nessa. Ayan. Sir, Ma'am, anong pong advice niyo sa mga audience natin? Para sa akin po, doon sa mga gustong magtayo ng business, dapat lagi niyong isipin muna, kaya niyo ba o hindi? Pagka hindi niyo kaya, pag-isipan niyo maigi. Kasi marami pong mga customer kami na gustong magtayo ng mga pag-alaga ng mga hayop, pero dumarating yung time na bumibigay sila dahil sa sobrang gastusin. Yun po yung dapat alam niyo yung budget niyo. Kapag hindi kaya ng budget, wag nating Pagpwersahin. Opo. Kumbaga kung magkano yung budget mo, kwentahin mo kung magkano, ilan lang yung kaya. Tapos kasi yung maliit na yon, lalaki naman yun eh. Lalaki siya kapag marunong kang humawak talaga. Tama. Doon sa malit na pinag-umpisan mo, doon mo siya unti-unti palakin. At the same time, kasi syempre pag bago yung venture, 'di ba minsan sir, ma'am, hindi mo alam na kung para sa yun o hindi, 'di ba? Kung magsa-success o hindi. Oo, later on marirealize nila, ayaw ko pala 'to. Sayang naman lahat, 'di ba? Yung halimbawa, yung wag matakot kasi ako dati sir, nung nag-uumpisa pa lang siyang magsabi sa akin ng ganyan, Oo. natatakot ako kasi baka hindi mabili, maista ko yung pera, ganon. Ang mai-advise ko lang sa gustong mag-umpisang negosyo, wag matakot mag-umpisa kasi lahat ng mga negosyo nag-uumpisa sa maliit. Yes. Tapos tiyaga lang. Kasi hindi ako matyaga dati. Ngayon, kailangan pa sir ng tiyaga. Kasi pag hindi ka nagtiyaga sa negosyo, kahit anong negosyo, walang mangyayari. Ganun po. Huwag matakot mag-start ng negosyo kahit maliit. Kung hindi ka mag-start, kailan pa? Wala ko umpisahan pag di ka nag-start na kahit na maliit lang. Hindi mo malalaman kung para sa iyo 'to. Apo. At saka sir, yung sinabi mo, 'di ba? Walang yung mayaman na Wala, empleyado. Totoo po yun. Sa tagal-tagal ko nagtatrabaho, hindi po ako yumaman dyan. Oo. Kumbaga, nakita ko talaga, ang yumayaman lang talaga yung mga negosyo. Kaya nga, kung titignan natin ang Pilipino, nag-aaral tayo para pag nakagraduate tayo, may trabaho. Magtrabaho. Pero ang China, tignan natin, nag-aaral sila para paglaki nila, may negosyo. Yan ang kakaiba sa mga China, sa mga Pilipino. Baga dapat yung mga Pilipino, i-adapt natin yung ginagawa ng mga China. Mentality nila, business talaga. Yes. Kita mo, kahit malaki sila, pero mayayaman yung nila. Sir Toto, ano ang Facebook account, phone number, paano kayo makakontakt, paano order ng duckling? Yan. Bigay mo na. Ikaw ang Ito na yung susi talaga. Yan. Para po sa gustong magsimula ng negosyo sa livestock, sa ducklings po, dito lang po kami, location namin, Barangay Rahal Norte, Santa Rosa, Nueva Ecija. Pwede nyo pong i-search sa Google yung Aliesia's Backyard Farm. Tapos po, ang cellphone number po namin, 0965-083-9331. Tapos po, 0931-063-4377. At pwede nyo rin po kaming kontakin sa aming personal account ng Facebook. Aliesia de la Cruz po ako. Siya po si Cake Master Chef Totoy, yung mister ko po. Ayan. Tapos Yun yung po, page marami. natin. Tapos Ang yung page namin po, pakipollow na rin po. Ayan. At sigurado po legit kami. Yan. Na seller ng mga ducklings. Salamat Ayan. po. Ma'am Nessa, thank you Okay, so much thank you, po. sir. Ang sarap ng pansit. Salamat po. Sir Toto, thank you so Thank much. po. Salamat. 21 days. Saka Gaano kadaming pinakain mo naman dito? hindi ko pa po nabibilang eh. Pero sulit. Sulit po. Ganun mo. Iniisip ko nga kung ganito na ibebenta ko palagi eh. Tapos bebenta ko ng 300.
Yun. Hindi ba siya ma-stress, sir? Hindi naman. Yun. Dali mo? Ilan, sir? 21 days. 21 days. 1.2 kilos. Ganun po siya kabigat. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.